Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, kung may isang bagay na mahirap gawin sa buhay Kristiyano, ito ay ang pagtutuwid sa ating kapwa. Madali tayong magdasal para sa isa't isa. Madali ring ngumiti at bumati. Pero kapag oras na para magsabi ng mali, madalas tayong natatakot, nahihiya, o ayaw nang makialam. Minsan sinasabi natin, bahala na siya, buhay niya yun eh. O ayoko na lang magsalita, baka magalit. Pero sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang turo ni Jesus. Kung may nagkasala sa iyo, lapitan mo siya at sabihin mo ng sarilinan. Ibig sabihin, hindi chismis, hindi post sa social media, hindi paninira sa likod, kundi direktang pag-uusap na may pag-ibig. May malinaw na proseso si Jesus. Una, sarilinan. Una, kausapin mo siya ng kayo lang. Ito ay tanda ng respeto at pagnanais na hindi siya mapahiya. Sa panahon natin ngayon, sanay tayo na una nating sinasabi sa iba ang mali ng kapwa bago natin sabihin mismo sa kanya. Pero ang tunay na pagmamahal ay marunong dumiretso sa tao, hindi sa likuran niya. Ikalawa, may kasamang 2 o 3. Kapag hindi nakinig, magsama ka ng saksi para maging malinaw ang usapan. Hindi para saktan siya sa dami ng tao, kundi para may katuwang sa pag-unawa at pagbabalik loob. Ikatlo, ipaalam sa simbahan. Kapag ayaw pa rin makinig, ilapit sa komunidad. Sa konteksto ng ating pananampalataya, ang simbahan ay hindi pulis na nagpaparusa, kundi isang pamilya na tumutulong sa bawat miyembro na magbalik sa tama. At ika-4, kung hindi pa rin makinig, maging tulad siya ng hintil o maniningil ng buwis. Ibig sabihin, ituring mo pa rin siyang mahalaga. Pero tanggapin na hindi mo kontrolado ang kanyang desisyon. Hindi ibig sabihin ito na kamuhian siya, kundi ipagpatuloy ang pagdarasal at paghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang tawag dito sa tradisyon ng simbahan ay fraternal correction. Kapatid na pagtutuwid. Ito ay tanda ng pag-ibig, hindi ng pagmamataas. Sa kultura natin kasi ngayon, kapag may nagtuwid sa atin, agad nating iniisip, inuhusgahan mo ba ako? Sino ka para sabihin sa akin yan? Pero sa pananampalataya, kapag may nagtutuwid sa atin, ito ay tanda na mahalaga tayo sa Kanya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nagbibigay ng saya. Nagbibigay din ito ng katotohanan kahit masakit. Kung wala tayong lakas ng loob na magsabi ng totoo sa kapwa dahil takot tayong masaktan ang damdamin niya, baka hindi pag-ibig ang dahilan.
baka takot o kawalan ng malasakit. Kapag hindi natin itinutuwid ang mali, nananatili na sugatan ang relasyon. Ang mga tampo at galit ay lumalaki kapag hindi agad naaayos. Lumalala ang kasalanan. Kung walang tututol, iisipin ng tao na tama lang ang kanyang ginawa. Nasisira ang komunidad. Isang maliit na bitak ng kasinungalingan at kasamaan ay pwedeng lumaki at magdulot ng pagkakawatak-watak. Kaya malinaw ang mensahe ni Jesus. Pag-ibig na hindi natatakot. Magsabi ng totoo. Ang magligtas sa relasyon at komunidad. Isa sa pinakamagandang pangako ni Jesus ay nasa Ebanghelyo rin ngayon. Sapagkat saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Kapag ang pagtutuwid ay ginawa sa kanyang pangalan, hindi dahil sa galit o pride, kundi dahil sa pagmamahal, siya mismo ang magiging presensya ng kapayapaan sa gitna ng pag-uusap. Ang layunin ng fraternal correction ay hindi lamang itama ang mali, kundi ibalik ang kapatiran, muling ibalik ang pagkakaisa at iparanas ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng kapatawaran. Ngayong araw na ito at linggong ito, tanungin natin ang ating sarili. May taong kailangan ba tayong lapitan? Hindi para sermonan, kundi para magpaliwanag at mag-anyaya sa pagbabago. Paano may papakita ang respeto sa kanya habang itinutuwid mo siya? Mahalaga ang tono, ang oras at paraan ng pag-uusap. Handa ba tayong makinig din? Dahil baka tayo rin ay may kailangang ituwid. Ang fraternal correction ay hindi one way. Ito ay pag-uusap ng 2 taong parehong gustong lumapit sa Diyos. Ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo ay malinaw. Pag-ibig na nagtutuwid ang magliligtas sa relasyon. Ang layunin ng pagtutuwid ay paghilom, hindi paghihiganti. Ang Diyos ay laging nasa gitna ng mga nagkakasama sa kanyang pangalan para sa katotohanan at kapayapaan. Kung tunay nating mahal ang isa't isa, hindi natin hahayaan na manatili ang kapwa sa kasalanan o sa maling landas. Kung tunay nating mahal ang Diyos, gagawin natin ang lahat para ang kapatiran ay manatiling buo at masaya sa kanyang presensya. May tao bang kailangan tayong lapitan ngayon upang ayusin ang ating relasyon? Paano natin magagawa ang hakbang na ito nang may kababaang loob at pagmamahal? Ayon sa turo ni Kristo, tingnan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal ng totoo. Pag-ibig na hindi natatakot sa katotohanan. Pag-ibig na marunong magpatawad. At pag-ibig na handang magtiyaga upang ang kapatiran ay muling mabuo. Sa bawat pag-uusap na aming haharapin, naway ikaw ang aming maging gitna. Ikaw ang aming salita. Ikaw ang aming kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.